Tapos sabi nga, patingin muna, patingin, di ba? Patingin muna. Nung nakita niya, sabi niya sa akin, may kasama ngang mura. Sasama ako dyan. And enjoy love. I love you so much, guys. Hi everyone, good afternoon. My name is Anne Kristen Tapniargo. I'm Kelly in the movie I'm Perfect. Okay. Itong mga batang to, gagawa ng history to itong December 25. Itong 27. Ng puso mo, kung hindi mo ma-open yung puso at isipan mo pag napanood mo itong pelikulang. Okay. Itong mga batang to, gagawa ng history to itong December 25. Itong 27. Ang galing-galing nila, kayang-kaya nila, Tita Astor. Kaya please lahat kayo dito, wag na hindi nyo to panunuorin. Dahil akala natin, hindi nila kaya, nagkamali po tayo. Ang gagaling nila. Yun lang po. Thank you, Ibiang. Noong una, sobrang nahirapan ako kasi bilang kapatid nga ng isang may person with Down syndrome, di ko alam kung paano ko siya atakihin. Pero gusto ko lang din i-share yung unang-unang pagkikita namin ni Kuya Earl. Parang pagkakita ko sa kanya, pagkapasok ko pa lang dun sa room, tinawag niya na kagad ako sa pangalan ko na Ryan, hindi Zijan. Like, nandun na kagad yung connection na para bang matagal na kami magkakilala. Kahit po si Cristel, si Jessica, nandun na rin yung closeness namin kasi sinasabi niya sa akin palagi, uy, pinapanood kita dati sa May Bukas pa, si Sandino, ganyan, na ngayon magkatrabaho na tayo. So, parang nakakatabaho ng puso na nawala yung pag-aalinlangan ko sa sarili ko na paano ko ba gagawin to. Parang sila yung lumapit talaga sa akin na, kasi kaya nga po na sinasabi nila, hindi naman sila natural born actors at first time din nilang gawin tong ganitong pelikula. So, mahirap talaga ituro agad-agad. Mahirap ituro basta-basta, pero madali nilang napipick up yun. At extra work rin sa akin off-cam kasi nga po, bilang magkapatid, kailangan na makita kagad na okay, sa on-screen makita kagad na okay, magkapatid sila, meron silang ganong relationship. Pero hindi po ako nahirapan na mag-build ng ganong relationship kasi sa set nga ako lang yung pinakabata. Kami yung lagi naglalaro, pagsasayaw sila, sasayaw din ako, ganyan. Parang kami po talaga yung magkaka-jive. Tapos, in terms naman sa eksena, honestly, mahirap talaga dahil minsan mahirap yung hindi sila nakakapagsalita na maayos, paulit-ulit sa audio, tsaka maikli yung attention span nila. Minsan, kailangan yung instruction ni Direk biglang nawawala sa isip nila. Pero, mas lumawak yung pag-uunawa ko, mas humaba yung pasensya ko kasi mas naiintindihan ko sila na okay, kaya natin tong gawin kahit nagkakamali tayo, kahit paulit-ulit lang, basta matapos natin to. Nasabi sa akin, ang sinasaad, the hands that moves is more holier than the mouth that speaks. Mas maganda na ang taong gumagawa ng mabuti kaysa nagsasalita lamang ng palang balat kayo. Sa pagitan na to, pag-isip-isip ko sa unang mga intensyon ko sa isipan, ang tanong ko parati, marami rin sa atin ang tanong parati, kaya nila? Baka hindi kaya. Parating negatibo ang nasa isip natin. Aminin naman natin o hindi dahil naging experience ako yun. Mas yun natin inisip na hindi nila kaya kaysa kung ano ang kaya nila. Dito na pagbago ng aking isipan. Sabi ko, dapat inuuna natin dito yung kaya nila. Katulad natin, may mga bagay tayo na akala natin hindi kaya, pero kaya pala natin kung nabigay natin ang puso doon. Ito ang bagay-bagay ng mga natutunan ko. Kaya sabi ko nga po, hindi biro ang pelikulang ginawang ito. Katulad na narinig ko kanina na ang producer, mismisa, iniisip lang paano kumita. Kaya dito ko humahanga kay Madam Sylvia, Madam na, bagamat muntik ko na sabunutan, sabi ko, hindi siya sumugal kung hindi nag-aalay siya ng sarili niyang kabuhayan para mabigyan lamang ng pagkakataon ng mga batang ito mapatunayan na huwag niyang isipin ng hindi nila kaya.
kung di isipan muna natin na kaya nila. Kaya po sa pagkakataong ito, alam nyo, experience ko sa mga pagkakataong ito, ako po'y komedyante. Pero nung ako po'y gumanap nito, at wala sa eksena at nanonood, pati po ako umiiyak. Hindi ko alam kung bakit. Dahil nakita ko na yung mga pagkakamali ko palang perception sa kanila ay isang kamalian na dapat na hindi natin iniisip ng bawat isa. Let us just make this world a beautiful place for everybody. Sa lahat ng may kapansanan, sana po bigyan natin ng tsansa na masabi sa kanila, kaya nyo to. At sa lahat ng manonood, hindi dahil sa binayad nila, kundi sa pagpapakita sa mga batang ito na kaya nila na gumanap na kahit ano na ibibigay natin chance sa kanila. Lamang po. Po kaming nagsasama sa pagsilip, pagtingin ng mga pelikula. Magkasama po kami as distributor, magpartner po kami doon. So kahit papano, nung ito din ang gagawin, itong pelikula na to, so sinabi ko sa kanya na may mga pelikula kami kasing hindi natutuloy, na kaming dalawa. Pero ngayon, finally, ito nga yung natuloy. At meron din naman po akong konting tinaya. Okay. Gusto ko lang sabihin na yung TFO ni LT. As part of investment, then investor ng konti lang po dito sa pelikulang ito, because naniniwala ako na talagang ito ay merong tusok sa puso ng lahat. Yung storya, yung pagiging yung experience with them, unang-una rin kasi katulad ni Sylvia, meron siyang mga kaibigan, relatives, at siguro naman din po tayo may mga kaibigan, relatives. Ako din po, meron po akong kapatid with autism and retardation. At alam ko po yung sinasabi ng lahat na nakakahiya, yung maraming experiences. But para sa akin, yung experience ko with the actors here, yung pinaka very true, totoong-totoo, very pure, at saka very being kung sasabihin natin sa pagiging isang aktor. Yun ang talagang sinishare nila sa amin lahat. Yung pagmamahal, yung lahat ng positive nga, o hindi mo mararamdaman na kung kahit na meron kang problema, pagkasama mo sila, puro yun happiness at joy lang ang ibibigay nila sa iyo. So yun din ang nangyayari sa amin kapag kasama namin sila. Kaya nagpapasalamat ako, naging parte ako ng isang pelikula na ganito. Meron din kaming, marami rin kaming mga pinagsamahan na iba pang mga pelikula na Nung nasa US kami for the MIFF earlier this year, kami magkakasama kami. Pero si LT madalas kong kasama. So sabi niya sa akin, isasama na nga kita. Sabi ko, saan? Sabi niya, hindi, basta isasama na kita. So, kasama namin si Ibiang. Meron siyang pinakita. Sabi niya, pakita mo. Pinakita ni Ibiang sa akin. Alam mo, naiyak ako talaga. Sabi ko kay Ibiang, syempre may murang kasama, no? Gusto ko kasama ako dyan. Tapos sabi niya, gusto ko itang isama, pero maliit lang yung role. Syempre, dahil quotation queen din ako, sabi ko sa kanya, there are no small roles. Only small actors. Ipasok ko yung sarili ko sa pelikulang ito. Sabi ko sa kanya, hindi siya issue sa akin. I fell in love with the project because it was worth falling in love with. Diba? And working with these kids, gaya lang sabi lang lahat, there is so much joy, there is so much innocence, so much purity. And when they look at you, wala silang judgment sa'yo. Wala silang pakialam kung sino ka, kung anong nakaraan mo. Wala silang pakialam kung mataba ka, payat ka. Wala sa kanila, pare-pareho yun sa kanila. And if only we could see the world through their eyes, we would be better people. Gusto ko lang papasalamat ako MJ dito sa Nasa Metro Manila Film Fest, MIFF kami last year sa US.
Nasa hotel ako, nasa lobby, biglang dumating yung dalawa, sinusugod ako, sabi ni LT, Biang, eto na. Alam mo yung mukhang mga sanggan, no? Sanggan, no? Biang, eto na. Sino? Si Janice na, dun sa sa Yaya. Sabi ko, hindi siya pwede doon kasi maliit lang yung role. Tapos sabi nga, patingin muna, patingin, di ba? Patingin muna. Nung nakita niya, sabi niya sa akin, may kasama ngang mura. Sasama ako dyan. Sabi ko, Siyempre, hindi na ako nakaangal sa dalawa, di ba? Sabi ko sa kanya, siyempre, Janice, wala ka talaga sa isip ko. Maliit yung role, pag gusto kong i-produce ka, gusto ko maganda yung role mo. Sabi nga, there's no small role, only small actors. Ginanon ako. So sabi ko, tapos si Lorna nandyan, nasama na yung dalawa, di ba? Parang merong dalawang butangera nasa harap ko na talagang sinusugod ako. Sabi ko, sige. Dito na, pag-akyat ko, 3 a.m. doon sa US. 3 a.m. sa'yo, no? Direct, sagutin mo ako. Sabi nga, emergency. Takot siya sa emergency. Sabi ko, direct, miyaya na tayo. Sino? Si Janice de Belen. Yung role na yun, maliit lang. Direct, habaan mo na yung role. Sige na. Palakyan mo yung role. Kasi nakakahiyang maliit lang talaga. Sigurado ka bang si Janice? Sabi, meron pa bang susunod na gaganituhin mo ko? Kasi yung una, si Joel nga, ilagay mo si Joel sa radyo. Walang role. Kahit daw nangyari kay Janice. So, yun yung ganito, na kumpleto yung pelikulang to, hindi sa pilitan, kundi sila mismo. Inaaway po nila ako, sa pilitan po ito. Sa ganda po ng role. Basta mapapanood nyo yung sa 25, bakit? Sandali, Saan bakit ko pa? naman naisip naman itong kulitin, di ba? Kasi di ba nabasa ko yung script, sabi ko, kahit ako po, pag in-offer sa akin, tatanggapin ko. Because nga, hindi talaga sa liit ng ng mga, yung bigat ng eksena, kung ano yung rason na naging, ito siya dapat, si Yaya Clarin ito, yung siya yung dapat maging ganun, kahit na sino pang aktor, tatanggapin yung role na yon. Malalaman nyo rin pag napanood ninyo. Diba? Dahil serye, sasabihin ko Greatest Love. Ano yung paborito mong, pinakamaganda mong pelikula na nagawa? Sasabihin ko, ganito, pero ngayon, walang pagdadalawang salita, walang dalawang isip, sasabihin ko, pinakamagandang pelikula ko nagawa. Mula noon hanggang ngayon, I'm perfect. Nakakahiya naman dun sa mga... Thank you. Thank you, ha? Normal po yung hilo sa set. Very, yung aming safety officer talaga namang grabe yung trabaho sa set. Pero kasi, normal po sa kanila dahil kapag matagal ka nakatayo, hindi po ganun ka dapat katagal. So, lagi namin pinapaupo. Pero, nakakaya nila. Basta may inhaler kami, okay na ulit sila. Parang walang nangyari. So, normal na po sa amin yun with them na lagi po nahihilo, parang after na pag mainit, nahihilo kagad. Pag hindi lang po excitement pag na-overwhelm or pag sobra yung sayaw namin, nahihilo. So kasi sobra yung yung physical. So we have to understand also yung situation nila physically also. Pero more than yun ang pinofocus namin, lagi ko sinasabi sa kanila kung kaya nyo ba, kaya nila. So, mas doon kami nagko-concentrate. Even sila din. Kahit nahihilo, alam na nila. Ang nakakatuwa sa kanila, kasi isang barkada sila na dun sa shoot Parang, pag nagdadasal, pag nagdadasal, kasama sa prayers, walang mahihilo ngayon ha. Walang mahihilo. Kasi lalo na pag lahat sila may 1 down, 2 down, 3 down. Ganun na po ka-normal yung namin. Pero, ang maganda doon, nung una nakakapanik, sa totoo lang po talaga, di ba? Parang, wow, merong bumagsak, yung gano'n. Pero nung tumagal, parang normal lang po sa kanila yon. Normal lang na nahihilo sila. Basta nasanay na po rin ang actors, kaming lahat. Relax muna, inhale, exhale, and then game ulit. Ng puso mo, kung hindi mo ma-open yung puso at isipan mo pag napanood mo tong pelikulang to. Kaya sabi ko kay Direk, akin na to. And hindi ako nagkamali sa bida ko, sa mga barkada, sa mga Jiro and friends.
hindi ako nagkamali sa cast dito dahil kahit sasabihin mong maliit ang role, pipilit talaga ang sarili nila dahil ang ganda po talaga. Totoo yan. Tsaka gusto ko lang pong sabihin sa inyo na yung pamilya ko, kami, alam nila to lahat. Bata pa lang sila, mga anak ko, kasama na nila yung mga sinasabi ko na persons with Down syndrome. When in fact, nasa opisina ni Kong Arjo, meron kami doon nagtatrabaho na person with Down syndrome. Ganun po ang pamilya. Hindi namin to ginawa para magpasikat, hindi namin to ginawa para purihin, kundi ginawa to ng pamilya at tayo para ipagmalaki sa inyong lahat at iangat. At gusto namin sabihin sa inyo lahat na tanggapin natin ang magaganitong klaseng tao dahil tao din sila, karapat dapat din silang mahalin. Yun lang naman po talaga yung nasa puso natin. And At pasalamat na lang din ako dahil si Miss LT, yung TF niya, nilagay niya dito. Nakabawas at ang CMB, Film Services, ayun, hindi nagpabayad ng ilaw, binigay din niya dito. So, yun din. Sabi ko nga, nung una talaga, sabi ko, ang laki nito. Sa totoo lang, laki nito kasi hindi kami kaya, sa pelikula natin, ilang sequences tayo? 12? Hindi, yung walang persons with Down syndrome. Tayo, 12, 10, 12, 15. Dito nung una, 17 try namin. Tapos, tinry namin. Hindi talaga kaya. Magbababa kami ng 5 sequences. Kaya naging 24 shooting days to. Okay lang. Bakit? Kasi karapat dapat silang iangat. Karapat dapat silang kahit nga 30 days laban ako eh. Para sa mga... Biyang. Tama, marami na tayong Sila yung anghel. Ang habang kwento. Pero, nung time na bagsak ako, alam nyo naman lahat nangyayari. Bagsak ako, kami lahat, yung mga angels na to, angels tawag ko, why? 6 o'clock in the morning, how are you, mamang? Kumusta ang pamilya? Sabi ko, naiintindihan ba nila mga nangyayari? Ready na. Bakit alam nila? Ready na kami. Alam mo, sabi ng mga magulang, nagbabasa ng supplement yan. Pero hindi nila kami ginudge. Meron. Tinanggap kami buong buo ng mga batang to. Nandito ako. And eto yung rason. Honestly, hindi ko alam kung tatangkilikin to. Hindi ko alam kung kikita to. Pero matamis ko tatanggapin at buong buo kong tatanggapin. Kung hindi man kumita to, buong buo kong tatanggapin dahil ang kapalit ng pera, 10 anghel at mga magulang nila. Yun lang. All right. Thank you. Hello? Nalo si Papa, si Mama? Si Papa, si Mama? Nag-Christmas po ang Pet. Nag-Christmas po ang Tutogini. Thank you. Thank you, si Royce naman. Si Javi, okay. Royce. Ako po, Royce Gia de Vera po. Si... ito po si Mami po. Ayun, si Mami naman din. Love you, malamahal kita po. Javi. Ako po si Javi Sarmiento. Dahil sa I'm Perfect ko, my favorite actor. I like GTA, I like cars, horror movie, and salamat mo rin ako kay Jiro and Jessica, my best friend. And thank you. May I like to be sporty, wakeboarding, and Mama, my dad there, got there. There's Aunt Camille and Kuya Jolo is my friend there, is my brother. But thank you for my crush, my girlfriend is Bella Padilla. But
more. Shout out Bella Bedilla. Then no more Bella Bedilla. My mom is acting like me. But thank you. Thank you very much. Kaloka yung shoutout. May crush agad. Bella Padilla. Very good, Javi. Next, si Angela. Hi, good afternoon. Tumitway, Alila. Tumitway, photos. I play the role. My name, I role in the Angela. I am Jessica's friend. At Tita T and Ate Christine. Angela. Gio, ikaw naman. Gio. Hi po. Ako si Asen. Hi po. Hi po. Yeah. Nagtawag ng fake. Cash, fake. Thank you po. Thank you, Gio. Si Bea naman. Bea, please greet everybody. Ay, si Bea sa other side. Good afternoon, everyone. Good afternoon, success. Good afternoon, Philippines. Good afternoon, world. Wow! Hi, my name is Bea Mendoza. Ako ang anak ng kagawan. Ang daddy ko, artista. Brother ko din, artista din. I love you, Dong. Sana concert ka lang palagi. Sana ayoko po lang CCTV kasi ayoko inom na katatakang gabi. Sabi mo, tubig lang, brother. Promise. Love kita, Dong. Ikaw namin palagi. Dahil sa mga kasin, mag-load pa kayo pang online. Sa show na to, hindi ko kaya ng malaking pera. But I know what I am before. Thank you, Earl, and thank you, Kristel. Thank you for the 2007. Thank you, Thomas. Thank you, my your friends, everyone. Whatever that, my mom's Thomas, I miss you so much, have to. But I love you guys. My friends all together, a friendship and bond together, and you light. And everyone light and enjoy love. I love you so much, guys. Yeah! Grabe, parang mati ni Idol na to. Pati Boro, pati Di Cuatro di ba? Thank you, Earl. Cristel, ikaw naman, umiiyak ka na kaagad. Hi, Cristel! Hi everyone, good afternoon. My name is Anne Kristen Tapniargo. I'm Katie in the movie I'm Perfect. And of course, I have my mother here, Angela Saste. And of course, sa I'm Perfect na to, pinapakita ko po dito yung kakayahan po namin mga dancing room at sa mga people with disability. Alright, thank you, Cristel. Okay, ang galing, di ba? Introduction pa lang yun. Labas on screen, maniwala kayo. Sobra sila. Okay, simulan na natin. Baka may nang gusto magtanong from OG ko na. Gino, may question. Hi, Earl.